bumalik na yung Friendster, no? Pero ang alam ko, hindi na mare-retrieve yung mga photos dyan. Sayang lang kasi ang dami kong pictures dun eh. Ang mali lang talaga nung Friendster dati kasi, ano eh, walang sabi-sabi, biglang wala na agad Friendster, di mo na ma-access. Tapos yung mga pictures mo doon, yung mga testimonials na na-receive mo, wala na, 'di ba? Sayang lang. Naalala ko pa nung nag-Friendster ako. Pumupunta pa talaga ako ng computer shop para lang makapag-Friendster eh. Nakakamiss din yung ganun eh. Mag-e-effort ka pa para lang mabuksan mo yung Friendster. Kasi ang una mo nga hanapin dun kung may nag-testy sa'yo, di ba? May nagbigay sa'yo ng testy. Siyempre, babasahin mo yun. Kailangan mahaba yung testy kasi ano yan eh, pahabaan yan eh, pagandahan. Tapos talagang personal eh. Ipopost mo yan. Tapos parang yan na yung magiging laman ng wall mo, no? Yung wall ko dati parang yung pictures ni Vince Carter. Tapos yung music ko doon yung sa Second Hand Serenade. Tonight will be the night that I will fall for you over again. Don't make me change my mind. I won't live to see another day. I swear it's true. Because the girl is impossible to find. Impossible to find. Yun. Tapos siya maganda yung Friendster nun kasi pagandahan yung music nyo dun sa Friendster. Pwede siyang mabago pero ang makakapagpabago lang nun, ikaw lang din. Siyempre alamin mo kung paano. Yung may mga yan eh, sa settings, parang ika-copy paste mo yung mga nasa website. Ka-copy paste mo, ilalagay mo dun sa settings mo, no. Tapos minsan pumapalya ka pa, minsan ayaw, ganyan. Kaya medyo napoprostrate ka kasi challenging eh, no. Minsan wala yung gusto mong music, ayaw umandar, mga ganun eh. Yun nga, no, nalaman ko nga lang na dun sa Friendster na nilabas, no, may disclaimer sa baba na parang hindi sila connected dun sa mismong Friendster noon. So, ibig sabihin nun, hindi mo na talaga mare-retrieve yung mga pictures mo. Hindi mo na ma-access yung talagang account mo dun, no? Kaya medyo hindi rin siya maganda para sa mga tito-tita na nakaabot ng Friendster na may mga account, no? Yan yung yan yung era ng mga emo. Nag-emo rin ako dati. Kaso, effort talaga sa lapad ng noo ko. Para mga isang taon bago matakpan yung mata ko eh. So, mahirap maging emo pag malapad yung noo mo, no. Ang isa pa sa maganda dito sa Friendster, no, yung Who's Viewed Me. Yan, syempre nung Friendster pa, high school pa lang kami yan eh. Gusto mong malaman kung sino yung nag-view sa'yo. Kung gusto mong malaman na view nyo ka ng crush mo sa school. Wala akong crush sa school nun eh. Pero tinitingnan ko pa rin yung Who's Viewed Me kasi parang nakakagaan sa loob, no, na parang may chumicheck sa'yo, no. Chine-check kung ano yung mga testing mo siguro dun sa wall mo, ganyan. O kaya chine-check lang yung kung inaabangan lang yung downfall mo, yung mga ganyan, di ba? Sayang lang yung Friendster ko kasi ang alam ko doon hindi ko na rin maalala yung yung password ko noon. Ang password ko noon madalas Vince Carter 15. Yan, pa yan eh. May underscore. May mga ganun pa akong password noon eh. Pero ngayon na lang, talaga sobrang hirap na ng password ko. Ang nabalitaan ko dito sa Friendster, parang lang siya, para lang sa may mga iPhone.
Eh ako kasi ano ako Android ako eh. So, medyo matatagalan pa ata bago ako magka-Friendster. Parang discrimination to sa yung Friendster na to eh. Dinidiscriminate niyo yung mga mahihirap, no? Yung mga hindi kaya bumili ng iPhone. 'Di ba? Parang siya unfair siya sa mga Android eh. Ang mga batang 90s, mga yan eh. Hindi yan bumibili ng iPhone eh. Kasi sanay yan sa hirap, sanay yan magtiis ng mga bagay na lang, simple lang eh. Nakokontento na kami sa mga lang, Android. Di na kami bumibili ng mga mamahaling cellphone. Pero itong cellphone ko kasi, Vivo 30, no? Katapat niyan, iPhone 15. So, pag chinek nyo sa YouTube, no? Laging kino-compare ng mga content creator yung iPhone 15 sa Vivo 30. So, medyo mayaman-yaman din naman ako. Android nga lang talaga. Mas sanay ako sa Android, no? Naalala ko yung email ko nun eh. Parang Gmail yung email ko nun kasi may mga pa hashtag. May bebeku. Mga ganyan. Pero ngayon na, simple na lang talaga yung Gmail ko. Sa music pala naalala ko din na siya, kailangan mo siyang i-download sa ibang website. Sa Pirate Bay ba ata yun? O sa LimeWire. Doon kami nagda-download dati. Pero may mga website na madali lang talaga downloadan nun. At nakakamiss lang din kasi pag nag-effort ka tapos nakita mo yung natapos mo, no? Ang ganda na ng wall mo. Pag chine-check mo lagi, pag nire-refresh mo, tuloy-tuloy yung music. Okay yun, pagandahan. Saka talagang ang dami nagbigay ng testy sa akin nun kasi high school ako no, kaya parang kami nun eh. Halos lahat ng classmate ko nagbigay, pati ibang section. Iba-iba eh. Maganda yung ganun dati. Maalala mo na ikaw ito, no? Para parang nire-remind ka niya na ikaw ito noon. So, dapat laging ganun ka pa din. Kaya nakakatuwa pag binabasa yung mga testy. Sayang lang talaga di pa mag-screenshot nun eh. Sana pala in-screenshotan ko para at least na-post ko ngayon. Ito ang maganda dito sa Friendster. No? Sinasabi nga nila na parang ito na yung social media ng mga matatanda. Dito nga sa Friendster, no, na-observe ko lang no, na parang na siya, sinimplihan siya. Tapos, kailangan mo na makipagkita sa tao bago mo siya maging friend. Sa Facebook kasi, kailangan mo munang, pwede mo nang i-add bago mo maging friend no. So, yun, mas maganda yun. Itatap mo yung cellphone mo sa cellphone niya para maging friends na kayo sa Friendster. Maganda yan. Parang yan, meet up muna bago add. Diba? Astig yan, o kaya habang nasa jeep ka, no, crush mo yung babae, no, lapita mo, tapos habang nagsi-cellphone, bigla mong itap yung cellphone niya, no, walang sabi-sabi, exciting yun Mukhang matutupad na nga yung gusto nila na dapat hiwalay yung Facebook ng mga matatanda. Dati kasi, guys, ito yung Friendster, lahat ng tao talaga may Friendster, no, tapos biglang nagkaroon ng Facebook. Naglipatan doon yung mga medyo elite. Yung mga mga mayayaman, ganyan. Kasi siya parang ito yung hinahati niya yung mayayaman sa mahihirap nung panahon na yun eh. Tapos, syempre, kami mga nasa Friendster, inalam namin kung paano mag-Facebook. So, nag-sign up kami. Madali lang pala. Pero ang nakakuha ng attention sa amin doon, yung mga games yung mga Farmville, tapos yung mga SimCity ba yun, mga ganun.
Yung mga ganun. Maraming games dun sa Facebook kasi kaya medyo napa-Facebook na din kami. Ang isa sa dahilan kung bakit ako nag-Facebook dahil sa Farmville. Talagang ano, ang ganda na magtatanim ka tapos aanihin mo siya kinabukasan, 'di ba? Tapos hanggang sa lumaki na yung farm mo, marami ka nang nabibili. Maganda yung ganong laro eh. Sayang nawala lang. Parang ano din, susuko ka din kasi parang ano, nafe-feel mo yung bigat ng buhay, no? Kasi ang tagal eh. Pero ano magandang strategy din yan Magandang strategy to ng Apple kasi mapipilitan yung mga Android na bumili ng iPhone para makapag-Friendster lang. Pero medyo ano pa siya, hindi siya hindi pa siya dahilan para gumastos tayo, no. Siguro pag ano na, madami nang nagpe-Friendster. Ayan. Saka lang mapapaisip yung tao na bili na rin kaya ako ng iPhone. Pero sa akin, no, hihintayin ko na lang magkaroon ng Friendster sa Android, no, para hindi na ako gumastos. Hayaan ko na lang muna kasi ano na rin naman experience na rin naman namin yan, alam na namin yan. So hindi na kami gagastos para dyan. May nakita akong isang account, may nag-view sa akin, no, ang ganda niya, emo eh. Tapos chinek ko, ano siya, nursing siya sa Fatima Valenzuela. So inad ko na, minessage ko, tapos nagka-chatan kami at yun na, nagkita kami sa sa SM Manila. Engineering student ako tapos siya nursing. Nakita kami sa nakita kami sa SM Manila sa loob ng sinihan. Yan. Usapan kasi namin sa Harry Potter. So yun, doon kami, nauna ako. Umupo ako dun naganap ako ng upuan na medyo malayo sa guardian. Tapos sinabi ko chinat ko siya, sabi ko nandito ako nakaupo sa itong row, itong number. Tapos maya dumating na siya. Ang ganda. Kamukha ni Megan niya, ganyan. Sobrang ganda niya. Tapos talagang natulala ako eh. Tapos tumabi na siya sa akin. Ang matindi nito, kinis niya agad ako. 'Di ba? Kinis agad ako eh. Kumbaga parang parang yun yung signal na akin na to. 'Di ba? So parang kami na eh. Ano siya noon, third year nursing. Ako naman ay third year na puro bagsak yung subject, no. So hindi ako ano tawag doon, yung iba-iba yung subject ko. May subject ako sa first year, sa second year, ganyan. Irregular student ako noon. Tapos siya sa nursing. Tapos yun na, habang nanonood kami ng Harry Potter, gumagapang na yung kamay ko, ganyan. Tapos nagkikiss pa rin kami. Hindi na namin iniintindi yung palabas eh. Oo, totoo yun. Hindi na namin iniintindi yung palabas. Tapos maya-maya niyaya ko na siya. Pumunta kami sa bahay sa Cavite. May bahay kami sa Cavite. Dinala ko siya doon kasi pag dito ko dinala sa La Loma, medyo baka pagalitan ako ng parents ko, ganyan. Kasi bata pa ako noon eh, college pa ako noon eh. Tapos yun, pumunta kami sa Cavite, kami lang. Yun na, and the rest is history na, no? Tapos yun na, nakakamiss lang kasi doon sa Friendster, doon din kami nagkakilala. Doon din kami magtatapos, no. So yun, tinatawagan ko siya after namin magkita ng mga ilang beses, tinatawagan ko siya sa telepono. Tapos nag-away kasi kami noon eh. Hindi na niya sinasagot, minsan yung kapatid na niya yung sumasagot. Ayaw akong kausapin. Tapos nag-chat sa akin na naipag-iwalay na siya kasi napapabayaan na niya yung pag-aaral niya. Tapos
mag-aaral daw siya muna mabuti, ganyan. Siyempre ako pumayag naman ako pero masakit sa akin yun kasi sobrang gustong gusto ko siya eh. Tapos ano eh, ang saya talaga namin nun eh. Kamukha talaga siya ni Megan Yang. So, grabe, sobrang ano niya. Mas maganda pa nga siya kay Megan Yang eh, kung tutuusin eh. Tapos, ano, yun na. After 1 week lang siguro, after 2 weeks, chinik ko yung Friendster niya. May iba na siyang jowa. So, parang, ano eh, sobrang sakit nun kasi malayo siya, Valenzuela. Hindi ko siya mapuntahan kasi ano ba naman, college lang ako, wala akong motor noon, wala akong kotse noon. At talagang titiisin mo na lang yung sakit eh. Tapos Sunday pa nun eh. Talagang lungkot na lungkot ako. Yung family ko nag-church. Tapos pagdating nila, yung kapatid kong bunso, yayakap sa akin. So parang naiyak ako kasi ano eh, na-feel ko na may nagmamahal pa rin pala talaga sa'yo kahit na iwan ka ng babaeng mahal mo, no? Nandiyan pa rin naman yung family mo para sa'yo. Kaya talagang bumuhos yung luha ko nun. At tinanong nila ako kung bakit ako umiyak, kanya sinabi ko. So ano yun eh, isa siya sa pinaka masakit na nangyari sa akin dahil yan sa Friendster na yan, no? Kaya wag kayong basta-basta mag-a-add guys kasi ano, kung ayaw nyong masaktan, no, may kapalit pala talaga yung saya, no, lalo na kung wala ka pang kapasidad para patunayan sa kanya o gumawa ng effort na makuha siya ulit, no. Yun, kaya ayokong mag-Friendster din eh kasi baka makita ko siya ulit doon, di ba? Tapos magkita ulit kami sa SM, di ba? Tapos pumunta kami ng ayoko na maulit yung ganun, yung pumunta kami ng Cavite, tapos the rest is history. Ayoko na ng ganun kasi alam ko na yung mangyayari. Kaya baka mag-Facebook na lang talaga ako, ayoko na talagang magmahal ulit kasi masakit lang yan eh. Nasasaktan ako. Though may kapasidad na ako kung para kung ano na ako ngayon, talagang kompleto na ako ngayon. Meron na akong may may work ako, may business, may motor, may kotse, may kondo, may SSS, may PhilHealth, Pag-ibig MP2, meron ako niyan. Tapos, maraming may utang sa akin. Medyo kaya kong mabuhay ng mga 6 months. Kaya kong mabuhay ng 6 months, no? So, yun, medyo nakakamiss din talaga siya. Ang alam ko may asawa na siya tapos kasal na siya. Medyo pangit nga lang yung napangasawa niya. Hindi ako sure kung pangit Pero sayang kasi kung dadating yung panahon na magkikita kami ulit, no, magkasalubong kami, no, baka matulala ulit ako, no. Wait lang So yun lang muna guys kasi medyo nasaktan na ako no. Yun lang muna.